Uy, ano yan? It's a bird? It's Superman? Ay, ner. It's a plane na di na raw natin ma-afford sakyan kung i-privatize ng gobyerno ang NAIA. Yan ang laman ng ating balita with feelings. Mga Zay, privatization na naman. Lahat na lang ng serbisyo publiko pinapasa sa negosyante. Tubig, kuryente, kalsada, public transportation, ospital, pati state university. Ano na lang ba ang hindi binibenta ng gobyerno sa private sector? Ay, ayun. Pati pala airport terminal binenta na. Ba't nga ba ganito ang tunguhin ng pamahalaan? Because it's so neoliberal. Parang pinaniwala kang pag-service. Oo nga eh. At mas okay pag-private eh. Pero crucial yun sa ekonomiya, di ba? So, bali kung government kang concern sa ekonomiya mo, di ba? Oo, pero dahil hindi ganun yung gobyerno, privatize. Yeah. Noong nakaraang taon pa, fino-float ng Department of Transportation o DOTR ang privatisasyon ng NAIA. Ang dahilan, kaliwat kanan na raw ang kapalpakan sa NAIA gaya ng sa brownout at sa mga flight delay. Pero hindi ba nangyari yon kasi hindi sapat ang binibigay na budget ng gobyerno para mag-upgrade? Or baka naman sinadya para may excuse para mag-privatize? Charot. Pero sa true lang tayo, gaganda nga ba ang serbisyo kung ipa-privatize na ang NAIA? Pangit yung karanasan ng Pilipinas sa mga serbisyong pina-privatize, lalo na dun sa mga gumagamit. Pero dahil nga, pag privatize mo, ang end goal na niyan ay kumita. Kung hindi ka rin naman si Taylor Swift, sorry, tataas talaga yung mga gastusin mo lalo. Eh mahalaga yan eh, parang hindi lang naman tayo bumabiyahe para sa Eras Tour, di ba? Bumabiyahe din yun, marami sa mga kababayan natin bumabiyahe yan para maghanap ng kabuhayan. Lalo yung mga OFW, di ba? Mga hindi naka-attend ng birthday ni Anne. Correct, na mga malulungkot na hindi nakauwi. Paano na sila uuwi ngayon? Ang chika pa ng DOTR, gagawing best airport daw ng San Miguel Corporation o SMC ang NAIA na hahawak nito sa loob ng 25 years with a budget of 170.6 billion pesos. At kaya raw sila nanalo ay dahil 82% ng total revenue ang mapupunta sa government. So ganun, pagkakakitaan ng SMC at ng gobyerno ang mga gumagamit ng airport, dapat bang tumutubo sa pampublikong serbisyo? Gusto mo yun? Yung vital na serbisyo kagaya ng transport, pinagkakakitaan ka ng gobyerno mo, tapos happy siya doon. At may part yung gobyerno doon, masaya siya. Oo naman. Yung mga bumabiyahe lang talaga yung hindi. And wait, there's more. May something fishy raw sa kung paano nakuha ng SMC ang bidding. May limit sa ownership kasi ayon sa bidding guidelines ng DOTR. 20% lang daw ang dapat na share ng mga kumpanyang nag-ooperate na sa Clark, Bulacan o Cavite Airport. Ibig sabihin, hindi na dapat pwedeng makisawsaw ang SMC na OA na sa negosyo. Pero naka-join pa rin sila dahil bumuo raw sila ng consortium ng 4 na kumpanya. Teka, sino-sino nga ba ang partners ng SMC sa proyektong ito? Ay aba, itong dalawa raw ay nabuo lang noong December 2023 ayon sa SEC records. At itong isa naman, naiulat na may record ng tax evasion at labor issues. Oy, ang dumi. Kasing dumi ng airport natin ngayon. Ay, Kimi! Dagdag ng ibon, kahit na mukhang tuloy na nga itong privatization scheme, kailangan pa rin natin tong bantayan dahil after all, taong bayan na naman ang lugi rito. Ayan na lang muna hanggang sa susunod na balita with feelings.